What I'm curious about is ang dami po ngayong mga observers, no? So many from Brunei, Canada, Czech Republic, France, Germany, India, Indonesia, Lithuania, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, UK, and Vietnam. Does this mean that in the eventuality something happens, we can rely on them? These are 100% our partners. Kumbaga, may alliance na pulutan tayo. Kumbaga, pwede natin silang asahan kung sakali man po, tayo po magsasanib puwersa laban po sa magiging kalaban po natin? Is this an assurance? Ika-clarify ko lang ho yung term, no? Okay. Iisa lang ho ang treaty ally natin, no? Ano bang difference ng ally and security partners, no? Isa lang ang treaty ally natin, yan ang Estados Unidos. Ano ba yung legal and technical difference ng alliance and security partnerships, no? Pag sa alliance, you expect your partner to assist you. Okay. Doon sa push comes to shove. And of course, meron kang kasunduan. Ayan yung tinatawag natin 1951 Mutual Defense Treaty. Although wala sa text nung 1951 Mutual Defense Treaty, no, merong ibang understanding. And of course, behind the Mutual Defense Treaty of 1951, you have, of course, plans and programs of the Mutual Defense Board that provides conditions wherein our treaty ally, which is of course the United States, would provide us assistance. Isa lang ang treaty ally natin, ayan ang Amerika. Pagdating ho sa isa namang elemento ng isang security relationship, yung tinatawag natin security partnerships. Okay. Meron tayong security partnership, of course, unang-una dyan, Australia, Japan. Tapos Japan, to a certain degree, South Korea, and possibly even tinitignan natin India. Pagdating ho sa mga security partnerships, meron specific lang tayong tutulungan. For example, Australia ho, tinutulungan tayo ng Australia pagdating ho sa maritime domain awareness. Nagpo-provide sila ng mga ilang strategic sea-lift capabilities, nag-contribute sila ng bangko. Every now and then, meron tayong military exercise sa kanila. Sa Japan ho, very specific din. Japan is assisting us sa Coast Guard and of course, doon sa tinatawag natin maritime domain awareness, yung pagbenta sa atin ng mga heavy radar galing ho ng Mitsubishi Heavy Industry. So very specific ho yan. Hindi natin sila aasahan ho pag nagkaroon ho ng kaguluhan. Kasi hindi naman sila obligado at hindi rin tayo obligado tulungan sila. Pero ang interesting thing ho dito, ang Japan ho, Australia, and South Korea are also US treaty ally. Kaya ang term na ginagamit ho dyan ng dating US National Security Advisor Jake Sullivan, Lacklist work. Meaning, yung mga alyado ng Amerika, nagkakaroon sila ng sarili lang kasunduan at nagkakaroon sila ng security partnerships. Pero hindi ho sila ally. Kasi sa ngayon lang ho, isa lang ang talagang ally ng mga bansa na yan. Ayan ho ang Estados Unidos. Kaya ang term na ginagamit ho dyan, the hubs and spokes system of alliances. Ngayon ho, mayroong mga ibang bansa na interestingly ho, ally sila ng Amerika mula ho sa Europa or sinatawag nating Atlantic Euro, ayan ho yung membro ng North Atlantic Treaty Organizations. Nandyan ho ang Germany, nandyan ho ang Poland, nandyan ho ang Czech Republic, which I find really very interesting. Kasi nag-i-indicate na rin ho ng interest yung mga NATO members countries sa nangyayari ho sa Indo-Pacific region. Last year ho, inimbitahan ako ng Germany at doon ho, no, sa Hamburg ho, nangyayari. Ang nagsalita ho yung Admiral ho nung Deutsche Maritime, yung German Navy ho, no? Nag-mention sila na nangyayari dito sa Indo-Pacific region ho. So, let's be very clear ho, isa lang ho talaga ang aliado natin. Ang Estados Unidos, meron ho tayong mga security partners katulad nung ng Japan, Australia, South Korea, certain degree even India dahil binentahan ho tayo ng BrahMos. Ayun. So parang may unspoken ano na lang, parang so meron tayong brotherhood. BrahMos missiles, nandito yung Typhoon, si Nemesis, yung Nemesis pala, several. So ito, merong several anti-ship missile system. So itong Nemesis airlifted to multiple islands na sa Batanes. Batanes, Professor, sinasabi nitong report, 150 kilometers from the southernmost tip of Taiwan. Andiyan ka, Professor. At yung Nemesis na 'yan, kaya ang 185 kilometers. 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 185 kilomet
maabot ng 185 kilometers ang distance niya, no, to strike surface vessels mula sa kalupaan at a distance of about 185 kilometers. Ang tanong ko, ang deployment puro sa north, no? Kasi nga yung, well, Taiwan. logical to conclude na deterrence at paghahanda just in case nga matuloy yung forced na kumbaga pagsanib ulit ng Taiwan sa mainland China. Pero what are we doing sa West Philippine Sea? Parang nandun tayo nakakonsentrate sa Taiwan Strait. Kasi ho, no, meron hong tinatawag, ito ho yung term, the Davidson window. No? Galing ho to sa dating Indo-PACOM commander, Admiral Davidson. Pumisita ho sa Pilipinas every now and then. And of course, yung Davidson window, inadapt na ho ng mga ng Indo-PACOM. Na interestingly ho, malakas ang influensya ngayon ng Indo-PACOM, lalo na ho si Admiral Sam Papalo, na ilang beses na ho bumisita sa ating bansa ho sa Pentagon ho. No? Lalo na nung dumating ho dito si Secretary Hegseth, sabi ni Secretary Hegseth, kumbaga sinasabi niya, I have all the confidence, yung confidence niya kay Admiral Sam Papalo, no? Kasi adopted na ho ng view ng US Indo-PACOM, no, na baka ho, ayun ho yung basihan ng Davidson window, nakikita ho ng US Indo-PACOM na lahat ng paghahanda ng ginagawa ho ng China, no, pagpapalakas ho ng kanilang hukbong dagat, paggagawa ho ng madaming amphibious vehicle, and recently ho nilabas yung artificial port na ginagawa ho ngayon dyan sa Fujian province sa Xiamen, mukhang nakadirekta ho sa armed invasion ng Taiwan by 2027. Oh, 2027. So sinabi ho ni Admiral Sam Paparo last June sa isang conference sa Hawaii, nakikita ho nila yung ginagawa hong military naval exercises na ginagawa ng China. Mga ilang linggo, sa niling gumawa ho sila, nakikita ho ng Indo-PACOM rehearsal yan sa pagsubok ho, pagsugod ho at pagsasako po ng Taiwan. Ayun. Oo. I was going to ask nga, Professor, no, nagsabi nung in-announce po itong balikatan na ang ating Pangulo nagsabi, no, na he's very interested to watch. And sabi nga, there's going to be live exercise. Dito po, sa paggagawa po ng live exercise, ito ba ay parang pagpakita rin ng ating kakayahan kasama ang ating security partners at ang ating kaalyado para po, parang to send the message na don't mess with us? Well, very clear naman ho eh. Lalo noon sinabi ho ng US Marine General, si General Glenn, no? Yata, na, well, ang talagang focus talaga natin is homeland defense. Defending ho yung bansa natin, nakatugpa naman ho, nakasaad ho sa tinatawag nating Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Na ang security concern natin, hindi na lang ho dito sa mga isla ho natin, kundi sa nakapaligid na dagat. Ang isang dagat ho na nakapaligid sa Pilipinas, na nagig-link ho sa Luzon and of course Taiwan, ay ang Luzon Strait. Oh. Okay. So kasama ho yan, yung Luzon Strait sa ating tinatawag ho nating area of concern, area ho na dapat nating kumbaga i-develop yung capabilities natin para protektahan. Okay. Okay. Etong Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.